Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umagang ay matatagpuan sa Bagong Tipan sa Mateo Kapitulo 11, talatang 16 hanggang 17. Ito ang sinasabi. Matthew 19 verse 16 to 17. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, anong mabuting bagay na dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkahinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, narito kami muli sa iyong harapan upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat o Diyos sa isang gabing nagdaan na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito. At sa umagang ito, O Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo ang mga kaibigan naming na may mga karamdaman. Patuloy niyo po silang abutin, Panginoon, upang sila ay magkaroon ng kagalingan sa mga karamdaman. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman ito. Amin din inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming bansa. Patuloy naming ipinanalangin sa iyo, Panginoon, ang aming mahal na bansa. Lumalapit kami upang hingin ang inyong pamanubay at pag-iingat sa aming bansang Pilipinas. Dumadanas ngayon ng tensyon at pagkatakot ang mga mamamayan ng aming bansa dahil sa patuloy na pananakot at paniniil ng bansang China, na kung saan nagdudulot ito ng agam-agam na hantong sa digmaan. Ikaw ang Diyos ng kapayapaan, kaya sa iyo kami humihingi ng saklolo na huwag mo nawang pahintulutan ang ganitong mga pangyayari sa aming bansa. Batid mo, O Diyos, na labis-labis na nagpaghihirap ang mga tao sa laylayan, mga mamamayan na umaasa sa hanap buhay sa karagatan, subalit hindi makapaghanap buhay dahil sa matinding banta at aggression ng mga Chinese military personnel. Ngayon ang aming mga halal na opisyal ay para bagang nagbingi-bingihan lamang sa aming kalagayan. Pag-isahin mo, Ama, ang puso at damdamin ng bawat Pilipino upang harapin ng may pagkakaisa ang aming kalagayan.
Panghawakan nawa ng bawat isa sa amin ang aming kalagayan upang hindi ito mawala sa amin. Napakasarap mamuhay ng payapa kahit may mga pagsubok. Kaya lumapit kami sa iyo, O Diyos, na pumagitna ka sa aming kalagayan. Kaawaan mo ang aming bayang Pilipinas. Patuloy mo nawang ipadama sa aming lahat bilang isang bansa na ikaw ay kasama namin sa aming pakikibaka tungo sa isang mapayapang bayan. Hipuin mo po din, O Diyos, ang mga puso ng mga Chinese leader. Mangusap ka sa bawat isa sa kanila. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong pagtugon sa aming pagsamo at panalangin para sa bansang Pilipinas. Gayon po, O Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang naghahanap ng trabaho. Tulungan mo po sila, O Diyos, at naway makasumpong sila ng trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo. Maraming salamat sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano ang dapat gawin upang maligtas? Yan. Yun po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan. Ano ang dapat gawin upang maligtas? Upang maunawaan ang sagot ni Jesus sa katanungan ng binatang mayaman, ano ang dapat kong gawin upang maligtas? Ayan, yan po yung tanong ng isang batang mayaman ayon sa Matthew 19. Dapat nating isaalang-alang ang tatlong bagay, mga kaibigan. Ang katauhan ng binatang mayaman, ang layunin ng kanyang pagtatanong, at ang kalikasan ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Tinanong ng binatang mayaman si Jesus, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, kung nais mo magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos, ayon sa talatang 17. Sa unang tingin, tila sinasabi ni Jesus sa binata at sa lahat ng tao, rin, no? Hindi lang doon sa binata, tayong lahat, mga kaibigan, na dapat sundin ang lahat ng tao, ang kautusan, upang sila ay maligtas. Ngunit, ano talaga ang kanyang sinasabi? Dahil ang esensya ng mensahe ng kaligtasan ay naliligtas ang tao sa biyaya o grasya sa pamagitan ng pananampalataya. Ito po ay makikita natin sa Efeso 2, talatang 8 hanggang 9. Bakit binigyan ni Jesus ang lalaking mayaman ng alternatibong paraan? Ang kwento ng binatang mayaman ay makikita sa lahat ng tatlong aspeto ng Ebanghelyo. Makikita natin yan sa Mateo talatang 11, sa Marcos kapitulo 10, at Lucas kapitulo 18. So, ang lalaki ay inilarawan bilang isang pinuno na nangangahulugan na siya ay isang mahistrado o isang prinsipe. Dahil walang pinuno o pinuno Romano ang tumatawag kay Jesus bilang isang guro.
o maestro. Ipinagpalagay natin na ang lalaking ito ay isang pinunong Hudyo sa isang lokal na iglesia. Ang lalaking ito ay may malaking kayamanan. At kalaunan ay ginamit ni Jesus ang kanyang pakikiusap sa lalaki o sa lalaking ito upang ituro ang nakakasirang epekto ng pera o kayamanan sa pagnanais ng tao na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang aral na ginamit ni Jesus mula sa mensaheng ito ay patungkol sa kayamanan, mga kaibigan. No? Tungkol sa kayamanan. Hindi kaligtasan sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ang unang ginawa ni Jesus nang batiin siya ng lalaking na mabuting guro ay pinaalalahanan ito na walang ibang mabuti kundi ang Diyos lamang. No? Ang Diyos lang. Hindi itinatanggi ni Jesus ang kanyang pagiging Diyos. Sa halip, agad niyang ipinapaisip sa lalaki kung ang talagang kahulugan ng salitang mabuti. Dahil tayo ang Diyos lang ang mabuti. Kaya nga, ang normal nating tinatawag na kabutihan ng tao ay ibang-iba sa kabutihan ng Diyos. Ang katotohanan ito ay makikita sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap. Nang tanungin ng lalaki si Jesus kung anong mga kautusan ang kanyang susundin. Ayan, iniisa-isa ni Jesus ang 6 sa 10 utos kasama ang ibigin ang kapwa gaya ng iyong sarili. Mateo 11:11. Sumagot ang lalaki ng ganito: ang lahat ng ito ay sinusunod ko sa kanyang paghahangad ng katuwiran. Ang problema lang, mga kaibigan, no? Ang problema sa binatang ito ay itinuturing niya ang kanyang sarili na walang kapintasan, no? Walang kapintasan sa pagsunod sa kautusan. At ang puntong ito ang hinahamon ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa lalaki, kung ibig mong maging ganap, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap. Ipamahagi sa mga mahihirap. At magkakaroon ka ng kayamanan doon sa langit. O anong nangyari sa lalaking mayamang ito o binatang mayamang ito? Pagkatapos, bumalik ka, sabi doon, kay pangsabi ng Panginoon, bumalik ka at sumunod ka sa akin. O, dinalaman ng binata na napakalaki ng hinihingi kondisyon ni Jesus. Pagkarinig nito, mga kaibigan, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Hindi naman mahirap, hindi naman masamang maging mayaman, mga kaibigan. Hindi naman maging masamang. Huwag lang nating gawing Diyos ang kayamanan at pera sa ating buhay. Sa halip na sundin natin ang sinasabi ng Panginoon. Nalungkot ang binata at ito'y tumalikod
siya sa Panginoon at umalis. Umalis, ano? So, nalungkot si Jesus sa desisyon ng lalaki dahil mahal niya ito. Mahal tayo lahat ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. So, sa pagsasabi sa binata na tuparin ang mga kautusan, hindi sinasabi ni Jesus na maliligtas ito sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Wala sinasabi ang Panginoon na maliligtas tayo sa pamagitan ng mabubuting gawa. Sa halip, binibigyan diin ni Jesus na ang kautusan ang perpektong pamantayan ng Diyos sa katuwiran. No? Perpektong pamantayan. Kung susundin mo ang perpekto ang kautusan, makakaligtas ka sa kaparusahan sa kasalanan. Ngunit, yun ay malaking kung. Malaking kung. Nang sumagot ang lalaki na naabot nito ang pamantayan ng kautusan, simpleng tinalakay ni Jesus ang isyo na nagpatunay na hindi nakaabot ang lalaki sa kabanalan ng Diyos. Hindi handa ang lalaki, mga kaibigan. Hindi handa ang lalaki na sumunod sa Panginoon kung nangangahulugan iyon na isusuko niya ang kanyang kayamanan. Kaya nga, mga kaibigan, sinuway ng lalaki ang dalawa sa pinakadakilang utos ng Panginoon. Anong pinakadakilang utos ng Panginoon? Hindi niya iniibig ang Panginoon ng buong puso. At hindi niya iniibig ang kanyang kapwa gaya ng kanyang sarili. Mas iniibig niya ang kanyang sarili at ang kanyang kayamanan o pera. Malayo. Malayo sa pagsunod sa lahat ng kautusan gaya ng kanyang inaangkin. Ang lalaki ay makasalanan din, mga kaibigan. Makasalanan din. Gaya ng sinuman sa atin. Tayo ay makasalanan din. Ang lalaking mayaman ay makasalanan din. Ito'y pinatunayan ng kautusan. Kung iniibig ng lalaki ang Diyos, mga kaibigan, at ang kanyang kapwa nang higit sa kanyang mga ari-arian, handa sana siya na isuko ang kanyang kayamanan upang maglingkod sa Diyos at sa tao. Ngunit, hindi ito ang kaso. No, hindi. Ginawa niyang Diyos-Diyusan ang kanyang kayamanan at iniibig ito ng higit sa Diyos. Kaya tayo, mga kaibigan, mga kaibigan, minsan ay ginawa natin Diyos-Diyosan ang ating mga kayamanan. No? Ginawa natin Diyos-Diyosan. Imbis na ibigin natin ang Panginoon. Tingnan mo, pag marami kang kayamanan, marami kang pera, nakakalimot ka pumunta ng iglesia, na simbahan. Bakit? Pupunta ka ng Boracay, mamamasyal sa ibang bansa, di ba? Kaya yun ang minsan ay nakakasira sa isang Kristiyano. Kasabihan nga tayo, mahirap pumasok ang isang karayom sa butas ng karayom, no? Kaysa isang kamelyo. Di ba? So, mga kaibigan, hindi ko sinasabing masama ang kayamanan. No, huwag lang natin itong gawing Diyos-Diyosan o sasambahin. Mas maganda kang may kayamanan ka. Bakit? Nakakatulong ka sa iba. Nakapagbibigay ka ng mga pangailangan ng iba. Kaya nga huwag nating gawing Diyos ang kayamanan. No? Huwag nating ibigin ang kayamanan. Ekspertong inihayag ni Jesus
ang kasakiman, no? Kasakiman sa puso ng lalaki. Kasakiman na hindi nito inaakala ng kanyang taglay. So ang pahayag ni Jesus na tanging ang Diyos lang ang mabuti ay napatunayan yan sa tugon ng lalaki sa utos ni Jesus. Sa kanyang pakikipag-usap sa binatang mayaman, mga kaibigan, hindi tinuro ni Jesus na maliligtas tayo sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan. Ang mensahe ng Biblia ay naliligtas ang tao sa biyaya o grasya ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Sa halip, ginamit ni Jesus ang pag-ibig ng lalaki sa kayamanan upang ipakita kung paanong ang tao ay hindi nakaabot sa banal na pamantayan ng Diyos. Gaya nating lahat, mga kaibigan, no? Hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos dahil tayong lahat ay makasalanan. Nangangailangan ang binatang mayaman ng tagapagligtas. At gayon din tayo, mga kaibigan, nangangailangan din tayo ng tagapagligtas. Oh. Kung walang tagapagligtas, mga kaibigan, kawawa tayo. Sa impyerno tayo pupulutin. Kaya nga sinugo ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Siya ang naghirap doon sa krus. Imbis tayo ang maghirap, mga kaibigan, di ba? Tayong may kasalanan, dapat tayong maghirap. Pero dahil sa pag-ibig niya sa atin, no, isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay tubusin. Upang tayo tubusin sa mga kasalanan na nagawa natin. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mensahe ng binatang mayaman sa iyong Biblia o sa iyong mga salita. Oo nga po, Panginoon. Sinunod niya ang lahat ng 6 na 10 utos. Maging kami rin, Panginoon, masunod namin ang 6 sa 10 utos. Pero, Panginoon, minsan, hindi namin nasusunod ang pinaka-importanting utos, O Lord, na ibigin ang Diyos tulad ng pag-ibig namin sa aming kapwa. Kaya, O Diyos, kami ay lumalapit sa iyo na bigyan mo kami ng karunungan upang ito'y aming masunod at magkaroon kami ng kayamanan doon sa langit. Mas maganda ang kayamanan sa langit, Panginoon, dahil hindi po ito kinakalawang, hindi po ito nawawala. Kaysa kayamanan sa lupa, ito po ay nawawala. Tulungan mo kami, Panginoon, na makamit namin ang kayamanan sa langit sa pamagitan ng pagsunod namin sa inyo. Pagpalain mo, O Diyos, ang lahat ng nakikinig ngayong umaga. Ingatan mo sila, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Tulungan mo sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang gagawin, sa kanilang mga hinahawakan. Pagpalain mo, O Diyos. Lord, salamat. Ikaw ang dakilang Diyos na siyang nagliligtas sa amin doon sa cross ng Kalbaryo. Kami, Panginoon, ay patuloy na nagpapasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen.